Bah, nagulat din ako dito. Akala ko corruption lang sa Office of the Vice President at Department of Education ang nakapaloob sa bagong impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Abay, akalaan nyo dito pala sa impeachment complaint ng civil society. Ito yung malaking grupo. Ay meron palang extrajudicial killing issue, AJK, laban kay Sara Duterte. Wala pa daw nung mayor. Wow. Kung paano i-justify yan, hindi ko alam. So, hindi lang pala confidential at intelligence fund sa Office of the Vice President. Hindi lang pala yung corruption umano sa Department of Education. Pati sa human rights violation ay kasama na. Maliban doon, ayon pa hong budget umano sa eleksyon ng 2022 na galing sa drugs at Pogo ayon kay Madriaga. So ito yung dalawang article. Dalawang complaint na nadagdag kaysa dun sa original na sinabi ng Supreme Court na mali ang pamamaraan. Kaya unconstitutional. Hindi sinabi ng Supreme Court na walang ebidensya laban kay Sara. Hindi rin sinabi ng Supreme Court na walang kasalanan si Sara. Hindi nila pinakailaman yon. Ang sinabi ng Supreme Court, technicality, mali ang pamamaraan ng unang impeachment kaya labag sa saligang batas. Pero hindi lang pala yun ngayon. Itong pangalawang impeachment ay mas mabigat pala ang mga reklamo. AJK at pera sa nakaraang 2022 election. Abay, hindi biro yan. Kaabang-abang ito. So, akala natin dating reklamo lang ang kakaharapin ni Sara dito sa bagong impeachment. Hindi pala. Dahil dati dun sa unang impeachment, walang AJK, walang 2022 presidential election na pera na pinag-usapan. Exclusive lang dun sa CIF, Confidential Intelligence Fund, at Department of Education corruption. Yun lang ngayon dumami. Kaya pala, kung di ako kakamali, limang mga dahilan ang isinampa ng civil society. Kaya ang sabi nila, betrayal of public trust, dapat matanggal sa posisyon at huwag nang bigyan ng iba pang posisyon pag na-impeach si Sara Duterte. Matindi pala ang laman nung reklamo. Reklamo pa lang yan. Subject for approval for justification before Committee on Justice at pag nakarating sa Senado ay yung impeachment trial. Okay? Yan po yung nangyayari. Yan ang bago. Samantala, naku, aabot pala ng 3 hanggang 5 taon pinakamahina. Ganon katagal. 3 to 5 years ang pwedeng trial sa International Criminal Court sa crime against humanity laban kay dating Pangulong Duterte. Yan po ang sinasabi nitong si retired Justice Antonio Carpio sa kanyang pagkakaalam. Hindi rin pala ganun kadali. Matagal at bibilang ng taon. Ang problema yung crime against humanity, nakakulong na po si Duterte. So kung tatagal ng ganong katagal, 5 taon, so 5 taong makukulong si Duterte, ay 1 taon pa lang. Mag-1 taon na siyang nakakulong. Wala pang actual na trial. So kung 5 taon, di magiging 6 na taon pala siyang nakakulong. Pag napatunayan, tuloy-tuloy na. Ganun pong katindi. Hindi po makakawala si Duterte. Walang interim release habang merong trial. At kung kailan matatapos ang trial, doon pa natin malalaman kung makakalaya siya o hindi. Kung 3 to 5 years, mahaba-haba yan. Ayaw ng mga Duterte supporters yan, magagalit na naman sa atin, pinangunahan natin. Hindi ko pinangunahan. Binabalita ko lang yung sinasabi ni Carpio. Kung maniniwala kayo, di salamat. Kung hindi, salamat din. Ganun lang po yun. Kasi yung mga saradong isip, pag sinabi mo kasing Duterte trial, Duterte issue, agad-agad bias daw, bayaran daw. Kasi nga, bobo kayo. Mga tanga kayo. Di kayo nakakaintindi ng balita na totoo. Real talk. Straight to the point. Lahat ng aking sinasabi, binabalita, merong opinion. Opinion na ito ay may pinanguhugutan. Kaya ko sinasabi ang opinion ito na matatagalan kasi yun ang sabi ni Carpio. Kaya ko sinasabing nakukulong kasi yun naman talaga ang proseso.
ang crime against humanity talagang nakakulong habang may trial. Yung interim release na request hindi nangyari. Ayaw ko kung mangyayari pa sa mga susunod na araw. Eh si Duterte ngayon mag-81 years old na sa Marso. Eksaktong sa Marso, 1 year na siyang nakakulong. Eh kung another 5 years pa ang trial, ganun katagal, pinakamahina daw yon. So, kung ano man ang mangyari, siya na 86 years old, doon natin malalaman after trial. Kung siya ay kalaboso, kulong tuloy-tuloy, o makakalaya. Pero sa ngayon, malabo pa sa sabaw ng pusit na makalaya. Kasi yung kaso, human rights violation, crime against humanity, ay walang bail. Non-bailable offense yan dun sa International Criminal Court. So, binabalita lang natin. Walang personalan, walang issue. Okay? At yun na nga yung nangyayari ngayon. Nabalita ko na rin dati, ulitin ko lang, magkasabay na sasailalim sa trial. Si Sara Duterte isasabay sa paglilitis sa impeachment sa Kongreso at Senado. Si Duterte isasailalim sa trial na, by the way, magsisimula na ang pre-trial chamber ng ICC is coming February 23, 24, 26, parang gano'n. Tapos tuloy-tuloy na yan. So, ganyan po yan. Ang mga Duterte, ang kanyang pamilya, ay nakaharap ngayon sa mga usaping hindi pangkaraniwan. Impeachment, pagpapatanggal sa posisyon, ang pangalawang Pangulo. At trial para panagutin sa crime against humanity, crimes against humanity, si dating Pangulong Duterte. Hindi biro yan, magkasabay. Magastos yan. Babayad ng abogado si Sara Duterte para dito sa kanyang impeachment case. Babayad sila, tuloy-tuloy nagbabayad ngayon ng mga abogado, dapat doon naman sa kaso sa ICC. Magastos po yan. Magiging lagaring hapon yung mga pamilyang Duterte para suportahan yung kailang amaron, at yung pag nandito naman, suportahan yung kanyang kapatid, yung pamilya nila. Ay yung mga DDS, ay bahala na kayo kung anong gagawin nyo. Lahat yan under the law. Walang human rights violation dyan. Walang panggigipit dyan. Hindi totoo na itong mga Duterte kinasuhan para iharas. Hindi totoo kaya merong impeachment si Sara hiniharas. Hindi. Yan ay nakasaad sa saligang batas, ang impeachment. Yun naman pong pagkaka-aresto kay Duterte ay nakasaad dun sa International Criminal Court na reklamo ng mga Pilipino na biktima ng extrajudicial killing o yung tinatawag na Operation Tukhang. Hindi ang Philippine government ang complainant laban kay Duterte sa ICC. Hindi ang Philippine government ang complainant dito sa impeachment ni Sara Duterte. Iyan ang totoo. Civil society at saka Makabayan Black ang complainant sa impeachment ni Sara Duterte. Biktima naman ng human rights violation ang complainant na nag-file ng kaso sa ICC. Yan, maliwanag yan ha. Yan ang totoo. Ngayon, laging inaangguluhan ng mga Duterte, gobyerno daw ang nagpahirap. Malabo yan sa sabaw ng pusit. Sa aking sariling opinion, ginagawa lang nila yon para ma-justify at makumbensing ang Pilipino ay magalit kay Pangulong Marcos. Ang mga Pilipino ay magalit sa gobyerno. Kaya naman hindi sila makarecruit ng ganong sistema kasi ang mga Pilipino, kayo yon, matitino, alam nyo yung proseso. Kaya nga laging for information, for education ang ating topic. Salamat po doon sa nakakaintindi. Please like and share.